Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay May 14, 20, and 26. Magandang gabi po. Welcome po sa ating Thursday online Bible study. Good evening po. Yes, magandang gabi Ate Ermeline. Magandang gabi po sa ating lahat. Today is May 14, 20 and 26. Welcome po sa ating Thursday online Bible study. Ang ating scripture background ay matatagpuan sa Matthew chapter 7, magmula sa verse 15 hanggang sa verse 23. Matthew chapter 7, magmula sa verse 15 hanggang sa verse 23. At gusto ko pong basahin yung ating scripture background. Verse 15, "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles?' Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away from me, you evil doers.'" Yan po yung ating scripture background sa oras na ito. At ito po ay mga sinabi ng ating Panginoong Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, Ate Jinky. Magandang gabi din po. Ready na po ba tayo? Magandang gabi, Ate Lorena. Yes, at magandang gabi, Ate Gara.
Magandang gabi po sa ating lahat. Sa inyo po na nanonood ngayon, welcome to our Thursday online Bible study. Today is May 14. Okay, sa ating nabasa, meron po tayong very serious statement. Very serious statement mula sa ating Panginoong Jesus. In verse 21, sabi po, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. In other words, not everyone will enter the kingdom of heaven. Yun yung napaka-serious na statement ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay nakakabahala. Hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, the kingdom of heaven. At siyempre, lahat naman po ay gusto na pumunta. In other words, yung approximated na 8.28 billion people na buhay ngayon sa ating planeta, yung 8.28 billion people, hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos. Not everyone. Siyempre, nakakabahala din po ito. At ang nakakagulat sa mga binanggit, kung sino-sino yung mga hindi makakapasok. Sa isipan natin, syempre, uunahin natin yung mga nasa labas ng pananampalataya, nasa labas ng yung relasyon na ito, itong meron tayo na bilang mga mananampalataya, like, yung bang hindi mo masabi na siya ay isang Kristiyano na, mga makasalanan. Pero yung bang nakakagulat ay may mga binanggit na kahit pa nga yung mga sa loob na sinasabing mga mananampalataya ay mayroon din hindi makakapasok. Bakit natin sinabi ito? Kung papansinin natin, may mga binanggit ang Panginoong Jesus. Verse 21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord." Yung mga nagsasabi ng Lord, Lord. Isa yun. Saan mo ba maririnig yung mga nagsasabi ng Lord, Lord? Sa labas o sa loob ng grupo ng mga mananampalataya? Well, naririnig din sa labas ng grupo ng mga mananampalataya. But yun Lord, Lord. Hindi lang yan. Yung mga nagpo-prophesy in Jesus' name. Those who prophesy in Jesus' name. Many will say to me on the day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name?
Did we not prophesy in your name? Eh, kung iisipin natin, mga ito, yung mga nagpa-prophesy sa ngalan ng Panginoon, may ano na ito, may experience na eh. Pagdating sa pananampalataya. Tapos, ito pa, sabi ng Panginoong Jesus, and in your name, drive out demons. In your name, drive out demons. Wow! Diba? Hindi pagkaraniwan, to drive out yung klaseng pananampalataya to drive out demons. It's no ordinary na faith yan. Hindi lang yan. Perform many miracles. Perform many miracles. Nakakagulat. I mean, it takes faith to perform miracles. Diba? So, sabi ko, delikado ito ah. Napakaseryosong statement ito. Napakaseryosong statement ito. So, kanyang pinupuna, hindi yung mga nasa labas, pinupuna ho niya yung mga nasa loob, ang mga mananampalataya. And that is why we have to see this seriously. Kailangan natin tignan ito seriously. Okay? Bagamat si Jesus binanggit ang mga apat na ito, na sila ay may karanasan pagdating sa pananampalataya, meron po silang iisa na identification. At in-identify ng Panginoon sila na meron silang common trait. At sila daw po ay evildoers. Evildoers. Away from me, you evildoers. Verse 23. How possible kaya ito that a man who would say, a believer would say, Lord, Lord, a believer who will prophesy in Jesus' name, a believer who will drive out demons, a believer who will perform miracles in Jesus' name, can still be an evildoer. Anong klaseng believer kaya ito? How can we explain that? Alam nyo ako, hindi ko ma-explain yung posibilidad. Pero alam ninyo, ang nagsasabi po na posible ito na kahit ikaw ay believer, Lord, Lord ka ng Lord, Lord, nagpa-prophesy ka sa ngalan ni Jesus, nag-drive out ka ng demons, nagpa-perform ka pa ng miracles, pero sabi ni Jesus, posible na ikaw pa rin ay evildoer. At dahil diyan, you cannot enter the kingdom of heaven. Ito po ay malaking babala sa ating mga mananampalataya. Hindi na tayo magtatanong kung ano kaya ang kahihinatnan sa mga hindi mananampalataya. Alam na natin yon. Ang problema ay kapag ikaw ay isang mananampalataya, andyan yung posibilidad na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan.
Magandang gabi din, Brother Rocky. Ayan, si Ate Prime. It's a very sad statement, a very serious and a very sad statement. Not everyone will enter the kingdom of heaven. And Jesus was referring even to those who claim to believe in Jesus. Ang issue po natin sa gabi na ito, mga kapatid, paano na natin malalaman kung tayo ay makakapasok o hindi sa kaharian ng Panginoon? Paano ba natin malalaman kung tayo ay makakapasok o hindi sa kingdom of heaven? How will we know? At yan ang aalamin natin sa gabi na ito mula sa ating scripture background. At bago ho natin ituloy, tayo muna ay manalangin. Dahil napaka-serious na usapin ito, kailangan natin ng wisdom, pag-uunawa, tamang pag-uunawa sa Panginoon. Hingin na natin ito in prayer. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat sa gabi na ito at gusto naming malaman kung papaano kami makakapasok sa inyong kingdom, heavenly kingdom, kingdom of heaven. And it is a very serious matter para po sa amin, lalo na sa aming mga mananampalataya. Hindi namin naisip na may ganitong posibilidad. Pero gusto naming maintindihan ang konteksto nung sinabi ng Panginoong Hesus na hindi lahat makakapasok. Kaya higi kami, Panginoon, ng tamang pag-uunawa mula sa kanyang salita. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng tamang pag-uunawa sa oras na ito para po sa aming kaligtasan. Hingin namin, Panginoon, ang bagay na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. So balik tayo sa ating issue. Paano natin malalaman kung tayo po ba yung makakapasok? Baka tayo yung hindi makakapasok sa kingdom of heaven na sinasabi ng Panginoong Hesus. To start with, let us begin with verse 21. Dahil nung bago sinabi ang bagay na yan, meron po siyang sinimulan na bagay na kailangan nating pansinin. Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. And so yung konteksto natin ay mula sa verse 15 hanggang sa verse 23. At sa loob nito, sa verse 21, may sinabi na, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ang makakapasok sa kingdom of heaven. Kumbaga, number one, ang makakapasok yung mga gumagawa ng kalooban ng ating Diyos Ama.
by our action. Yung ating gawa. He who does gawa. But to qualify yung action na yan, to enter the kingdom of heaven, it must be an action aligned po yan with the will of the Heavenly Father. Na ito ay naayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. So nakikita sa ating gawa na yung gawa natin ay naayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. So, kailangan alam natin kung ano yung kalooban ng ating Diyos Ama. We must know God's will. So crucial, napakahalaga, very crucial, ang kalooban ng Diyos sa pagpasok natin doon sa kanyang kaharian. Na ito ay nagre-reflect sa ating gawa. God's will. Pagdating po sa God's will, kailangan alam natin kung saan natin napapag-aralan, nalalaman. Sa palagay ho ninyo, saan natin matutunan yung God's will? Sa ating mga mananampalataya, isa lamang yung alam natin na source. At yan ay walang iba kundi ang Biblia. Kung gusto nating malaman yung kalooban ng Diyos, kailangan binabasa natin talaga ang Biblia. Dahil dito po sa Biblia, na sinasabi nating Biblia, ay dito po yung mababasa natin, yung paano nakikipag-relate ang Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. At dito, nakikita yung kalooban ng Panginoon na kanyang ibinibigay sa kanyang mga mananampalataya na dapat sundin o dapat gawin. Kailangan talaga accurate yung ating pagkakaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya't hindi natin pwedeng pagwalang bahala ang pag-aaral ng salita ng Diyos tulad ngayon. Hindi pwede na iniimbento lang natin. Kasi minsan, ganyan, nag-iimbento tayo. Maaari din na ang ibang ginagawa, pinipresume na ito yung kalooban ng Diyos. Iniimbento na nga niya, nagpipresume pa. Pag sinabing presume, siguro si Lord, ganito naman siguro si Lord eh. Baka si Lord ganito eh. Hindi naman niya siguro gagawin ito eh. How sure are you? Kung puro siguro, di ba? So napakahalaga na kailangan bumalik tayo sa salita ng Diyos, sa sinasabi nating Biblia,
pinag-aaralan para asintado ng gusto, accurate na accurate, at least na nalalaman natin yung mga kalooban ng Panginoon para alam natin kung saan natin ilulugar yung ating ginagawa. Because sabi ng Panginoon, ang makakarating lang, makakapasok lamang doon sa kaharian ng Diyos ay yung mga gumagawa ng kalooban ng kanyang Ama. He who does the will of my Father who is in heaven. Ganyan kaseryoso ang pagsasagawa ng mga kalooban ng Diyos. Kaya malaking problema kung wala o maliit ang ating kaalaman sa mga kalooban ng Diyos, sapagkat araw-araw tayo ay laging may ginagawa sa ating buhay. At sa araw-araw na meron tayong ginagawa sa ating buhay, hindi natin alam kung yung ginagawa talaga natin ay tama o mali o naayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Dahil sa Panginoon, wala na yung akala ko kasi, yung ganong dahilan, wala. Inakala ko kasi ganito. No. Ipagtatabuyan ka ng Panginoong Hesus pagdating ng araw. In the last day. Bukas, meron tayong gagawin. Tanungin natin, yung gagawin ba natin kalooban ng Diyos o hindi? And so the Bible is our accurate source of God's will. And so ang question, how far do you know the will of God through the Bible? How far? Gaano kadalas? Na nilalaman natin yung mga kalooban ng ating Diyos Ama. Ang mahirap niyan, may kaaway pa ang kalooban ng ating Diyos Ama. Meron. Na kung minsan ito ang nangingibabaw instead na yung kalooban ng ating Diyos Ama. Ano po yung bagay na challenge, kumakalaban sa kalooban ng ating Diyos Ama? Meron po dito yung tinatawag nating my will. Aking kalooban, sariling kalooban. Minsan yung gawa natin kasi, yung ginagawa natin, hindi natin alam kung ito ba ang ginagawa natin ito ay kalooban ng Diyos o ito ay kalooban natin. Is this my will or is this God's will? At kapag napakatindi yung desire ng ating kalooban, minsan, ang ginagawa natin, Lord, pasensya na kayo, uunahin ko muna itong kalooban ko, sa susunod na lang ako babawi. Bakit ganon? Bawi na lang ako sa susunod sa inyo, Panginoon. Uunahin ko muna itong kalooban ko.
Hindi pwede yan sa Panginoon. Delikado ho yan. Dapat laging nangingibabaw yung kalooban ng ating Panginoon. Baka naman, kung hindi my will, my parents' will, kalooban ng aking magulang. O, pwede ngang mangibabaw dyan yung kalooban ng iyong magulang. Pag pinagbawalan ka na ng iyong magulang na gawin yung kalooban ng Diyos at nangibabaw yung iyong magulang, malaki ding problema ho yan. Maaari din, pangatlo, my spouse's will. Kalooban ng aking asawa. Ginagawa ko ba ito dahil kalooban ng Diyos o baka ito ay kalooban lang ng aking asawa? Pwedeng mangyari din po yan. At hindi rin pwede, dapat mangibabaw pa rin yung kalooban ng ang kalooban ng ating Diyos Ama. Maaari din. My boss's will. Ang kalooban ng aking amo. Oo. Kaya may mga mananampalataya na napapahamak talaga. Natatanggal sa trabaho. Dahil kapag sumusobra na yung amo, hindi na nagagawa yung kalooban ng Panginoon dahil iniipit na siya ng kalooban ng kanyang amo, doon na nagkakaroon ng problema at dito sila natatanggal sa trabaho. Pero yung mahina ang kanilang loob, na sige, di bale, next time na lang ulit, babawi, Lord. Sa Panginoon. Hindi yan maunawaan. Dahil pinakita mo lang sa Panginoon kung sino ang mas importante sa buhay mo. Kaya mga kapatid, sundin natin, pagsikapan, sundin ang kalooban ng ating Diyos Ama. Hayaan natin na ito ang mangibabaw sa ating gawain, araw-araw ng ating buhay, maging sa trabaho o maging sa ating gawain sa simbahan. Kailangan talagang nangingibabaw pa rin ang kalooban ng Diyos. So laging challenge yan sa atin. Who should we obey? God's will? Or your will? Your parents' will? Your spouse's will? Your boss's will? Sino? Dapat lagi ang kalooban ng ating Diyos Ama. Amen po ba? Napakataas ang standard ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi basta-basta ang sino-sino lang ang makakapasok sa langit. Napakakipot talaga ang daan. Narrow, very narrow. Kaya sabi ng Panginoon, not everyone will enter the kingdom of heaven. Yes, Ate Mila, magandang gabi. Yung pangalawa, in verse 20, sa loob nito, bago pa man sinabi that yung sinabi ng Panginoon ho dito na sinabi ho niya na
not everyone will enter the kingdom of heaven. Bago po niyo sinabi dito, may ginamit na ilustrasyon eh. At ang ilustrasyon ay tungkol sa prutas. At in verse 20, sabi niya, verse 20, thus by their fruit you will recognize them. You will recognize them. In other words, pamamagitan ng bunga. Bunga. Kung kanina, sa pamamagitan ng gawa yung una, ito naman po ay sa pamamagitan ng bunga. Now, sa gawa, kanina in particular, sa pagsasagawa ng kalooban ng ating Diyos Ama, dito naman po ay bunga. By their fruit, you will recognize them. In other words, we talk about the outcome. It is that we can see visibly, outwardly, as a result, bilang isang resulta. It is an outcome of what? What kind of outcome that is visibly seen in us? Ano ba yung nakikita sa atin na outcome? Maganda po ba yung outcome o masama yung naging outcome? At ang sabi dito ng Panginoon, ang maayos, mabuting punong kahoy, sabi niya, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Kung good yung tree, good din yung fruit. Kung bad yung tree, bad din yung fruit. Yan ang sinasabi nito. At kailangan po, para magkaroon ng magandang outcome, balikan natin yung klase na puno. It could be na yung katulad ng sinasabi ng Panginoon na it could be na yung action. Na maganda yung ating ginagawa dahil ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, ang magiging outcome ng maayos na gawa, dahil ito'y naka-align sa kalooban ng Diyos, magiging maganda ang bunga nito. So, maaaring ganun. O kaya, motives. Kung maganda ang motibo natin, lalabas din at lalabas yung outcome, magiging maganda din yung bunga nito, ang magandang motibo. O kaya, intensyon. O kaya, purpose. Kung maganda yung purpose mo, magiging maganda ang bunga nito. So, kailangan, inaalam natin yung kahoy, yung punong kahoy natin, na dapat laging maganda, dahil sabi ng Panginoon, ang magandang puno, ito ay bubunga din ng maganda. Bunga. Tiyak din po mga kapatid, hindi rin natin may tatago ang bunga. Kasi kung ano po yung itinanim natin, ano yung tumubo, paano natin inalagaan, ano ang kalusugan ng kahoy na ito, siya rin ang magiging resulta ng kanyang bunga. Kaya napakahalaga yung pangangalaga din natin sa ating buhay, sa ating pananampalataya. At kapag
Alagang-alaga ito. Eto na naman, alagang-alaga sa loob ng kalooban ng Diyos, gaganda ang bunga nito. Dahil diyan nakikita ng ating Panginoon kung tayo po ay makakapasok sa kanyang kaharian o hindi. Pwede daw kasi na naglo-Lord tayo pero walang bunga. Tandaan natin yon. Kailangan nakikita ng Panginoon yung bunga sa ating buhay. Ang pangatlo, dito po sa verse 23, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Then I will tell them plainly, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Sino po yung hindi makakapasok? Sino po yung makakapasok? Hindi lamang po sa pamamagitan ng yung binanggit natin kanina, sa kanyang gawa na nasa loob ng kalooban ng ating Diyos Ama. Pangalawa, hindi lamang po sa kanyang bunga, but also, sabi ng Panginoong Hesus, I never knew you. Ibig sabihin, number 3, sa pag-aalam, yung pagkakaalam, yung pong pagkakilala, tama po, pagkakilala ng Panginoong Hesus sa atin by Jesus knowing us. And how Jesus know us personally. Ang pagkakilala ng Panginoon sa atin. Alam ninyo, lagi nating sinasabi, yung ating pagdating sa ating pananampalataya, lalo na kapag tayo ay nag-reach out, ay gusto natin na mangyari ay mga nire-reach out natin na sila ay makakilala ng lubos sa Panginoon. But you know what? It is not only that yung makilala nila ang Panginoon, but you can see from Jesus' words ay gusto rin kailangan nating intindihin na gusto rin ng Panginoon na makilala tayo. At kapag hindi tayo makilala ng Panginoon, anong sasabihin niya? I never knew you. Hindi kita kilala. And so Jesus will judge us if He knows us or not. Kung kilala tayo o hindi. And so ang tanong, kilala ka ba ng Panginoon? Kilala ba ako ng Panginoon? Si Jesus, kilala ko ang aking Panginoon. Kilala ko si Jesus. Kayo, kilala din ninyo si Jesus. Pero ang question, si Jesus kaya, kilala kaya ako? Kilala po kaya kayo? And how will Jesus know us well? Paano tayo makikilala? May isang bagay po na tayo ay nakakakilala sa tao mula sa simula hanggang sa bandang huli. At yan ay kapag nagkakaroon ng relasyon, a close relationship, mula sa simula hanggang sa bandang huli. Dahil alam natin na sa pagkakaroon ng relasyon, diyan po nagkakaroon ng pagkakakilala. Dahil nung una, hindi mo pa siya kilala. Dahil wala pang relasyon na namagitan. Pero nung nagkaroon na ng relasyon, unti-unti mo nang nakikilala yung tao. Iyong karelasyon. Nalalaman mo na kung ano yung good sides niya, yung bad sides niya. Nalalaman mo yung
yung kanyang mga favorite na pagkain, nalalaman mo na yung kung ano-ano yung mga nalalaman mo kung anong klaseng ugali meron siya. And as you continue in that relationship, doon mo siya nakikilala at doon ka rin nakikilala. Sa Panginoon, ganyan din po sa ating relationship with our Lord Jesus Christ. It has to be a relationship from beginning to end. Alam natin kung ano yung gusto ng ating Panginoong Jesus. Dahil kapag nagkulang tayo sa relationship, nasabihin natin hanggang sa umpisa lang magaling, ang relationship natin sa Panginoon, tapos habang tumatagal, nawawala na yung relationship na yan. Tapos, nung una, lagi kayong nag-uusap. Pero noong tumatagal, hindi na kayo nag-uusap. Hanggang wala na kayong contact. Tapos, nagkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Ano mangyayari? At di syempre, makakalimutan mo. Marami ng taong dumaan sa buhay nating lahat. At hindi lahat na mga taong nakilala natin sa una ay lahat ay maaalala natin o kaya makikilala natin pag muli natin silang makita. At yan ang isang bagay nakakalungkot na may mga ganyang mananampalataya na hanggang umpisa lamang sa kanilang relationship sa Panginoon. Pero sa bandang huli habang pagitna ng pagitna nawawala ang relasyon na yan. Nakikipag-communicate lamang kapag may bagyo. Panginoon, tulungan po ninyo kami sa napakalakas na bagyo. Kapag may lindol, Lord, 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 patahimikin niyo na ang lindol, Lord, Lord. Kapag may dedication o sa iba, ang kanilang unawa dyan, binyag. O yung iba, kapag may kasal lamang. O yung iba, kapag may namatayan o funeral. Hanggang dun na lang ba ang pagkakilala natin sa ating Panginoon? Kaya tamang Panginoon, sinabi niya, hindi lahat na nagsasabi ng Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. At kapag dumating yung panahon, yung takdang araw na yan, at tayo'y haharap sa Kanya, at hindi na tayo namumukhaan ng Panginoon, sasabihin niya sa atin, I never knew you, away from me. Pero yung mga mananampalataya na laging kausap ang Panginoon, laging may fellowship sa Panginoon, laging ang Panginoon nasa kanila mula simula hanggang sa bandang huli. Ay, kilala kita. Sasabihin niya. And you know the most painful thing a person we know would say to us, the most painful thing a person we know would say to us is this, I never knew you. Hindi kita kilala. Masakit di po ba? All the while na maalala mo yung mga pagkakaibigan ninyo, all the while na naalala mo yung mga moments noon, and then sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Masakit yun. At yan, ang sasabihin ng Panginoon.
sa mga hindi magpapatuloy sa kanilang relasyon sa Kanya. At sasabihin niya, I never knew you. Kaya nagsabi ang Panginoon, yun, na sinasabi nga kanina, na yung seryoso na bagay na statement ng Panginoon, not everyone will enter the kingdom of heaven. Not everyone can enter the kingdom of heaven. Ipagpaumanhin po ninyo, pero napakataas ang standard ng ating Panginoon. At hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang bagay na ito sa ating buhay. Ang dali nating sabihin, tinanggap ko ang Panginoong Yesus. Dali nating sabihin, Lord, Lord, Lord. Ang dali nating sabihin, in Jesus' name. Pero kung hindi naman po maganda, number one, yung nakikitang gawa o gawain sa atin, hindi naaayon na sa kanyang kalooban o kalooban ng ating Diyos Ama, na ito na ay hindi na nag-iiba na ang bunga nito at nawawala na sa relasyon, sa relationship na ito with the Lord Jesus. Makakatikim tayo sa salita niyang sabi niya, I never knew you. Yan po mga kapatid, ang ating lesson. I hope naging malinaw po sa atin ang bagay na ito. Ito po ay isang seryosong bagay na hindi natin pinaglalaruan lang ang ating pananampalataya. Ang buhay natin maikli. Kaya dapat itong mga bagay na ito ay ating pinagsisikapan na para tayo ay makabilang doon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? So sa oras na ito, kayo po ba ay may mga tanong? Meron po ba kayong comment? Meron po ba kayong question or comment? Or malinaw po ba sa atin ito? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Napakalupit na ang ating mundo. Marami na tayong nakikita kung saan ay nagiging busy na ang mga mananampalataya sa mundo na ito. Talagang talamak ng worldliness talaga. Nilalayo tayo sa ating Panginoon. At yan ang nakakalungkot. No wonder sinabi ng Panginoon, hindi lahat. Not everyone can enter the kingdom of heaven. Hindi sa gusto ng Panginoon na maliit lamang. Pero nakikita kasi yan. Nakikita ng Panginoon sa ating gawa. Nakikita ng Panginoon sa ating bunga. Nakikita ng Panginoon sa ating relasyon sa Kanya. Nakikita niya lahat yan. Nakikita niya sa ating pagkakilala sa atin na unti-unti na hindi na tayo nakikilala. Yan ang nakakalungkot. Kung malinaw po sa atin, malinaw po ba sa atin, mga kapatid? Tayo po ay dadako sa ating prayer.
At sa ating prayer, mga kapatid, saan tayo nagkulang? Saan kaya tayo nagkulang sa Panginoon? Dahil gusto ho natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo kaya nagkulang sa ating ginagawa na hindi na ito naaayon sa kalooban ng Diyos, kundi ito na ay naaayon sa kalooban ng mundo, kalooban ng kung sino-sino sa ating buhay, na ito na ay naaayon lamang sa ating sarili. Maaari kaya na kung saan tayo nagkulang ay sa bunga na nakikita ng Panginoon sa atin, na hindi na katulad yung bunga na dapat nakikita ng Panginoon. Saan tayo nagkamali kaya? At bakit hindi unti-unti na hindi na tayo nakikilala ng Panginoon? May problema kaya sa ating relationship, ang ating relationship with the Lord Jesus, na tayo na ay lumalayo sa relationship na ito, na hindi na natin naaalala ang Panginoon, hindi na natin siya nakikilalang lubos? With any of these three, maganda pa, mga kapatid, na ilapit natin ito, na pagsisikapan ng mga bagay na ito, sapagkat sa Panginoong Hesus, ito po ay seryosong bagay. This is a serious matter. And if you are ready, let's bow our heads in prayer. Let us pray. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, binabalaan po ninyo kami, binibigyan ninyo kami ng warning. A very serious warning na hindi lahat makakapasok sa kaharian ng aming Panginoon, kaharian ninyo, kaharian, heavenly kingdom, kingdom of heaven, na sinabi ng aming Panginoong Hesus, na hindi lahat makakapasok. This is a serious matter. And we thank you, Lord God, for reminding us sa araw na ito, sapagkat gusto ho naming alamin, husgahan ang aming sarili sa mga bagay na ito. Kung kami pa rin sa aming gawa ay naayon pa rin sa kalooban ng aming Diyos Ama, na kami ay patuloy na lumalago sa aming pananampalataya, nagkakaroon ng magandang bunga. At patuloy ang aming relationship sa inyo, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, na darating yung araw na sasabihin ninyo sa amin, I never knew you. Away from me. Masakit po yun. Kaya't Panginoon, ang mga bagay na ito na aming naintindihan, pagsisikapan namin, Panginoon, so that when the day comes, sa bantang huli, alam namin ang aming isasagot. Maraming salamat, Panginoong Diyos Ama, sa mga paalala na ito, that not everyone will enter the kingdom of heaven. At nawa magbigay ito ng inspiration, positive inspiration, hindi po negative inspiration, but positive inspiration na aming pagsisikapan, ayon po sa inyong standard, Panginoon. Ayon po sa inyong kalooban. Hihingi po ulit kami, Panginoon, ng panibagong paalala para sa susunod. At aming kinukumit, Panginoon, ang pag-aaral na ito para sa lalo po naming kalaguan ng magkaroon ng magandang bunga ang aming buhay. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Salamat po. Magandang gabi, Ate Tess. Ayan.
Imelda. Si Imelda. At si Ate Imelda, magandang gabi din po. Ayan. At sino pa po ang i-check nga po natin. Ayan. At so magandang gabi, Ate Ermeline, Ate Jinky, Ate Lorena, Ate Gara, ayan, Brother Rocky, Ate Mila, sino pa po? Yung hindi ko po makita ang inyong reaction ay salamat din po sa inyong pagdalo at nawa ay sa susunod po magkita-kita ulit tayo. Thank you for your time kahit sa gabi na ito, and the Lord bless you, and sa mga andyan po nanonood at na hindi po nakapagbigay ng reaction or comment, maraming salamat din po sa inyong pakikinig, and I hope and pray na kayo po ay na-encourage ngayon sa gabi na ito patungkol po sa isang serious matter na sinabi ng Panginoon na not everyone will enter the kingdom of heaven. And so, see you again next Thursday, and God bless and good night po. Ayan, ito po yung ating signing off. By the way, after na mag-sign off, there will be somewhat like a 10-second na maghihintay delay, 10-second delay siguro yun. Kaya kapag kayo ay nag-react o nag-comment, baka hindi ko na makikita po yun. Ayan. Sige, God bless and good night, and see you next Thursday.